Hello guys! Ito ang inyong Kuya John back with another video. This will be very educational, very important lesson na mapakikinggan po ninyo. Finding multi-bagger opportunities. Ano ba yung multi-bagger po na yan? Hindi po ito yung pa 20%, 30% gains, no? Ang ibig sabihin ng multi-bagger, double your money, triple, quadruple, or even more. Yun po ang usapan po dito. Malaking kita, malaki. Anong stock na magbibigay ng malaking kita, no? So, magiging iba po ang perspective po ng pag-atake sa fundamentals, yung pagtitingin ng attributes sa isang company pag ang habol po natin ay multi-bagger, no? So, I hope no na matuwa po kayo sa video po na to, and I hope na makadagdag ng value sa inyong thought process no sa pag-i-invest, no. Outline lang po no para magkaroon tayo ng guide no sa mga pag-uusapan natin in this video. Magbibigay lang po ako ng brief review ng value investing, no? And second, challenge on locating multi-bagger stock. Bakit mahirap maghanap ng multi-bagger, no? At number 3, simple valuation method, no? Na pwede natin gamitin as guide kung bakit magkakaroon ng multi-bagger. And number 4, very important, dito po tayo magtatagal, no? Ano yung mga iba't ibang strategy na nakita ko at isi-share ko sa inyo para ma-identify po ninyo ang multi-bagger stocks, no? So value investing po muna tayo. Sabi ni Charlie Munger, all intelligent investing is value investing. It is all about getting more than what you paid for. Ang ibig ko lang pong sabihin po dito, malawak po ang value investing. Hindi lang po ito basta-basta kung ano-anong ratio na pinag-uusapan natin na dapat mababa ang price to book, mababa dapat yung mga ganyan, yung mga gano'n. Hindi lang po siya gano'n. Pag sinabing value investing, pinag-aralan mo no, ang isang stock at nakikita mo in the long run, mas malaki ang makukuha mo kesa sa ibinayad mo. Yun ang ibig sabihin ng value investing. And how it works, bibili ka ng undervalued stocks, massive discounts. No? Halimbawa, ang ibabalik sa'yo ng stocks no, is 100 pesos pero mabibili mo siya today ng 20 pesos. Ayun, magkakaroon ka ng huge profit in the future pag nagkaroon ng correction sa market, no? Ang challenge lang po, no, pagdating po sa multi-bagger, no, pag naghahanap tayo ng multi-bagger stocks, no, pag bumili naman po kayo ng small companies, kasi ito yung usual na story, no, dapat hulihin natin yung company habang maliit po siya, no? Ayan, no? Ang problema po kasi dito, no, although malaki yung growth potential niya, maaring mag times 10, mag times 100 yung number of branches, no? Halimbawa, sabi mo na lang fast food chain niya, no? Halimbawa, bilhin mo siya habang 100 pa lang yung branches niya. Para one day, pag naging 5,000, 10,000 branches siya, edi naging times 50 times 100 ang pera mo. Ang problema po kasi dito, no? Pag sinabi po maliliit na companies po, no, mahirap po yung survivability. Mahirap po ma-identify habang maliit pa sila, sino talaga dyan ang makaka-jackpot. Kasi madalas po, no, pwede pong pwedeng patayin po ang maliliit na kumpanya ng mas malalaking kumpanya. Yun ang problema. No, pag tumitingin tayo ng mga small caps, mga maliliit na companies, no, hindi malinaw alin na magsusurvive, no? At pwede no, in the long run, mawala rin yung company po na yan. Na imbes na maging times 100 ang pera natin, mawala pa. na kasi pwedeng durugin na mas malaking company. Ngayon, kung malaking kumpanya ka naman, no? Nag-i-invest, yes, proven yung track record niya, yes, matibay siya, yes, matatag siya, yes, magsusurvive po siya. Ang challenge naman po doon, mabagal na po lumaki ang malalaking companies kasi malaki na po sila, no? Parang pag nag-alaga ka ng isda, pag malaki na po yung isda, hindi na po siya lalaki pa ulit, no, na mas malaki. No? Kasi malaki na siya, no? So, mathematically difficult na po, no, na makakita tayo na parang, 1 trillion na yung company tapos magiging times 100 pa. Medyo mahirap po, no, yung mga ganong scenario. Although, pwede rin naman pong mangyari, no? Ngayon, yung isa pa pong madalas na nakikita ng mga tao, yung high growth momentum, yung nakikita mo 40%, 80%, no, year after year, no, palaki na, lalo-lalo na po sa mga biotech, sa mga technology company, no, lalo na yung mga hype, market darlings na explosive yung growth, no. It could drive 5-10 times returns, no, in just a few years, no. Usually mga disruptive po ito, no.
Ang problema po kasi sa mga high growth momentum stocks ay masyado na pong mahal po siya. Kasi pina-price in na po siya dahil sa sobrang naging hype po siya, pina-price na po siya ng market, no, na dire-diretso niya magagawa yung 50% annual growth ng kanyang kita. Ayun. Eh, sa pag ganun po talaga, no, pag nagkaroon along the way, nagkaroon na na-miss niya yung target, imbis na 50%, naging 30% yung growth niya in a particular year, madalas po yung mga high growth momentum stocks, nagka-crash, bumabagsak po siya bigla. So, pag ganun na nangyari, imbis na kumita tayo ng malaki, no, minsan, nandun yung risk na bigla tayong malugi. So, mahirap po talaga. Ganun talaga ang buhay. Hindi madali ang investing. Pasok tayo sa next topic. Simple valuation method as preparation, no, para makita ninyo mamaya yung mga multi-bagger opportunity, no? So, unang review lang po, no, pag bumibili ka ng isang stocks, ano ba talaga ang binibili mo? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example, no? May isang kumpanya, yung binebenta niya bawat taon 10 million. Pero ang kinikita niya, yung profits niya ay 3 million. Then, another company, 15 million naman ang sales po niya. Tapos ang profits niya ay 1 million only. Kung parehas lang ang presyo nito sa stock market ng dalawang company na to, sino ang bibilihin po natin, no? Yung mas malaking benta ba o yung mas malaking kita? Naturalmente, ang gusto po natin yung mas malaking kita. Wala po tayong pakialam sa sales. Wala tayong pakialam sa benta. The most important thing when we buy stock is the profits, no? So yung profit po talaga ang tinitingnan. Yung earnings talaga ang binibili natin pag bumibili po tayo ng stocks or bumibili tayo ng negosyo. Maliwanag po ba? Ayan. So ang isa pong pwede nating talagang tingnan, no, as valuation method, no, pero may catch po ito, mamaya lang po, is yung tinatawag na PE ratio at alam nyo na po itong lahat. Halimbawa, ang presyo ng stock ay 10 pesos per share at kumikita siya ng 2 pesos per share sa loob ng isang taon. So ang PE ratio po niya ay 5. Ang ibig sabihin nito ng 5, for every 5 pesos na nilalabas mo, kumikita ka ng piso kada taon. So ibig sabihin, gusto mo mas mura ang binabayad mo. So gusto mo mas bababa ang PE ratio. The lower, the better. Ngayon, bakit nagwo-work out yung ganito na mababa ang PE ratio? Bakit siya nagwo-work na in the future ay bigla kang kumikita ng malaki? Kasi sometimes, no, pag yung nakita ng market, no, na stable yung profits, no, at even nag-grow siya, sometimes nagkakaroon ng market correction, no? So yung PE na 5 minsan, no, binavalue ng market in the future nagiging PE of 20. So nagmo-multiply yung gains mo natin, magiging times 4, no? Yung market cap ng company na binili po natin. So buying at a very low PE ratio, yes, no? Kaya lang po may dalawang but lang po ako dito. May dalawang notes lang po ako na kailangan ko pong sabihin po sa inyo, no? Pag sinabi ko pong profits or sinabi ko pong kita, hindi po ibig sabihin net profit or net income. Hindi po strictly yon. It depends on the company. It depends on the industry of the company na tinitingnan po natin. Sometimes, ang best metric pag sinabi nating profit, no, or kita natin sa isang company, sometimes it is the free cash flow, case-to-case basis. Sometimes it is the net income. Sometimes it is the EBITDA. Sometimes it's the funds from operation. So, pag sinabi ko pong net profit, no, loose na term po ito. It could be any of these terminology, no, kung ano man yung mas applicable sa company. Maliwanag po ba? At pag sinabi ko pong PE ratio, hindi ko po sinasabi yung PE ratio today. Kasi yung today, hindi po siya masyadong importante. Kasi po ang market, wala pong pakialam ang market sa past, no? Ang gusto ng market po, yung future. Ano ang mangyayari sa future? So it might be na ang PE ratio ng isang kumpanya today ay mataas. It could be 20, it could be 25. Pero 3 to 5 years from now, pag ikukumpara mo siya, no, doon sa ibinayad mo, no? Halimbawa, may isang stock, no? Binili ko ng 20 pesos, kumikita lang siya ng piso today. Pero kung alam ko na mag-explode yung earnings niya, yung piso na earning niya, in 5 years, magiging 5 pesos, no? Eh, nabili ko siya ng 20 today, no? So,
yung price today versus the earnings 5 years from now, yun ang i-ratio ko at nakita ko mababa siya, ayun, yun ang multi-bagger math na tinatawag po natin. Hahanap po tayo ng opportunity na yung growth ng earnings po niya, no, ay magiging maganda po, no, sa future at magkakaroon ng price realization. Maliwanag po ba, no? So yun po ang ibig ko pong sabihin, no, guys, no? Ayan. So yun po lang po ang note sa PE ratio. It's about the future PE ratio versus what you are paying today. So we buy hidden future earnings, no? So profits explode relative to your entry price, no? Yung presyo na binayad mo ngayon versus the earnings 5 years from now, no? It forces the market, no, to re-rate, no, or i-correct yung price to a much higher. Doon nagkakaroon ng multi-bagger kasi nakikita mo lilipad yung earnings ng company, no? At ito po mga ituturo ko po sa video po na to, nakita na po ito ni Charlie Munger decades and decades ago ahead of Warren Buffett. At siya ang naging teacher actually ni Warren Buffett, no, kung paano maghanap ng mga ganitong opportunity, no? Paliwanag po ba? Ayan. So, papasok na po tayo doon sa mga strategies na sinasabi ko po sa inyo, no? So, yung unang-una po sa lahat po, yung tinatawag na pricing power. Sabi ko nga po sa inyo, no, hindi po ito masyadong ratio dito, ratio doon, ratio dyan, ratio ganoon, no? In the present time, no? It is about the quality of the company na tinitingnan natin. Dapat makita natin na yung company na binili natin, yung products niya ay may pricing power. At i-explain ko po sa inyo ang mathematics po nito, no? So for example, may isang company, no, na ang isang item binibenta niya ng 100, no? Tapos sa 100 na yan, gumagastos siya ng 90 pesos, no? So kumikita siya ng 10 pesos. Simple math lang po ito, no? So 10% ang margin, no? 10 pesos ang profits po niya, no? 10% ang margin, no? Now, let's say itong company nito to, maangas, matigas, meron siyang pricing power. Pwede niyang itaas yung presyo niya at will, no? Kahit na hindi tumataas ang cost niya, kahit hindi tumataas yung expenses niya, kaya niyang itaas ang presyo at bibilin pa rin siya ng kanyang mga kliyente at hindi babagsak. Hindi babagsak yung volume of sales ng pagbenta po niya, no? So halimbawa, on year 2, nagtaas siya ng 2%, naging 102 pesos na ang benta niya, no? Pero hindi paresado. Hindi dahil tumaas sa expenses niya. So 90 pa rin ang expenses niya, no? So 102 minus 90, no? Ang kita na po niya on the second year ay 12 pesos. Meron pa kayo napansin po dito? Tumaas po ang kita ng 20% dahil lang nagtaas siya ng presyo. Yung value ng company tumaas ng 20%. 2% lang po niya itinaas ang presyo ng produkto. Pero kumita siya ng 20%. Yan ang math ng pricing power na hindi napapansin ng maraming investor. Ngayon, i-extrapolate natin ito into multi-year, no? Halimbawa, no, unti-unti niya itinataas ang presyo kahit na hindi naman tumataas ang kanyang cost. Kasi kaya niya. Kasi tatangkilikin pa rin siya ng kanyang mga kliyente. Halimbawa, after 4 or 5 years, no, binebenta na niya yung produkto niya ng 110. Ang expenses niya ay 90 pa rin. So, ibig sabihin, ang kita niya 20 na. Dati 10 lang ang kita niya. After 4 or 5 years, 20 na. Ano ibig sabihin nun? Itinaas lang niya yung presyo niya ng 10%, pero yung profit niya nag-double. Na-double from 10 naging 20. So yung value ng company mo na-double. Kasi ang tinitingnan lang ng mga investor, ang binibili lang natin, ang value ng company is the earnings. The sum of all the earnings ay nagdoble na. So doble na ang value ng company. So napansin niyo po, ganun ka-powerful ang pricing power. Doon po nagkakaroon ng multi-bagger. Okay? Profits pa lang po yan. Hindi pa po gumagawa ng financial engineering yung company. What if nag-financial engineering pa yan dahil dumami yung kita niya, no? Nag-dividends yan or nag-buyback, lalong tataas ang value ng company at ng investment po natin, no? Although, dito po sa example na pinakita ko, in-exaggerate ko lang po sa inyo yung example,
Pero ang pinaka-goal lang po dito, we want companies na kayang itaas ang presyo faster than the expenses can grow, 'no? Kasi 'pag nag-e-expand yung margin, 'no? Usually sa real life po kasi ganito po siya, 'no? Basta po yung pagtaas ng presyo mas mabilis kaysa sa pagtaas ng expenses ng company, pricing power po 'yun. Kasi madalas po itong mga kumpanya napipilitan lang sila na sabayan lang yung inflation. Nagtaas kasi yung ano, yung cost ko, ng 10%, itataas ko yung presyo ko ng 10%. So same yung pace po niya. Pero the moment na yung company hindi parehas yung pace, na itataas niya yung presyo halimbawa ng 10%, pero yung cost niya tumaas lang ng 5%, nagke-create po siya ng value. Nagke-create siya, lumilipad yung value nung stock. Na maliwanag po ba? So sana na-appreciate po ninyo ang example po na to na pricing power, no? And kasi most businesses, no, tatandaan po ninyo, most businesses, average lang po ang pricing power po niyan. Napipilitan lang sila magtaas ng presyo kasi yung cost nila tumaas, no? Pero yung keen, no? Yung observant na investor, ang hinahanap niya na negosyo hindi average. Ang hinahanap niya sinong company, no? Ang may pricing power talaga na pwede niya itaas ang presyo at mataas ang loyalty ng customer, bibilhin pa rin po siya, no? Ayan, as prices outpace the cost, ayan, no? Nag-e-explode talaga yung earnings, no? At talagang nagbibigay ng value sa ating mga investors. So sana na-appreciate po ninyo ang example po na to. So bibigyan ko po kayo ng example yung See's Candy. Nung una, akala ni Warren Buffett, no, masyadong mahal yung See's Candy kasi ang book value, no? Ibig sabihin, yung lahat ng asset ng See's Candy is around 8 million pero binebenta yata sa kay Warren Buffett ng 24 or 25 million. So this is 3 times the book, no? Kaya lang medyo syunga-syunga pa si Buffett noon eh. Pero ano yun, binatukan siya ni Charlie Munger. Sinabi sa kanya, Charlie Munger, tanga. Maganda yan. Bilhin mo yan. So binili nila at 25 million, 3 times book. Akala nila mahal. No? Ang nakita kasi ni Charlie Munger dito, may pricing power si See's Candy. Kasi itong See's Candy, no, pinangre-regalo po ito. Ang chocolate po nila, yung mga produkto po nila, inire-regalo. So, ibig sabihin, kung pang-regalo po siya, no, kahit na magmahal siya na magmahal, no, kung yun yung paborito ng asawa mo, kung yun yung paboritong chocolate ng nanay mo, no, pang-regalo mo. Alangan naman, nabilhan mo yung asawa mo ng choknat, no? So, talagang ano, may loyal customer base po sila. So, in the years and years to come, no? Kahit na hindi masyadong malaki yung pag-grow ng volume ng See's Candy, pero taas sila ng taas ng presyo. Ano ang nangyari, no? The last time na binasa ko po ito, years and years ago, nasa 2 billion na po ang ni-return ng See's Candy sa Warren Buffett against 25 million na pagkakabili sa kanya. Ilang multiplication po yan. Halos times 100 po ito na value ang na-create. And still ongoing. Still nagbibigay pa rin ng maraming pera kay Warren Buffett itong See's Candy. 100 baggers po ito kasi kaya niya mag-increase ng presyo. Na candy lang po ito, hindi po ito high-tech na company. Candy lang po ito, chocolate lang po ito, no? 100 bagger. Kasi pricing power, no? So sana na-appreciate po ninyo. Another example na mas maintindihan po ninyo yung iPhone, no, ng Apple, no? Nung nilabas po ang iPhone, it's around $499. And ngayon ang iPhone nasa $2,000 na po ang isa, no? Pero pagdating mo sa iPhone, pagdating sa Apple, very very loyal po kasi ang customer base po nito, no. So although hindi na po recently yata, no, ang haka-haka ng maraming analyst ay hindi na nag-grow ang volume ng iPhone or ng Apple. Kasi nag-stop na sila mag-publish yata nito way back 2018. Pero dahil nga kasi kaya nilang itaas yung presyo, no, faster than gaano kabilis magtaas yung cost nila. Napaka-loyal ng customer nila kasi gustong-gusto yung produkto po nila. So, tumaas ng value po nitong Apple, no? At talagang nag-multiply ang kanyang income at nakarating po tayo sa ganitong pagkakataon. At naging maganda ang resulta sa Apple. At kung titingnan po ninyo, no, since 2018, no, nakailang ano na po ito, no? Parang 5x
or more na po, no, ang ni-return ng Apple, no, sa appreciation ng kanyang share price. Kasi nga po, lumaki ang kanyang kita dahil taas lang po sila ng taas ng presyo at ang mga customer ay very, very loyal. No? Pricing power is the holy grail. Kung isa kang long-term investor, ito ang hinahanap mo. Hindi na baling bayaran mo siya ng PE 25, 30. Today, it doesn't matter. Price to book na mataas. It doesn't matter. Kasi yung pricing power na yan, in the future, mag-explode po ang earnings po niyan at ang PE ratio po niyan in the future, no? From your purchasing price today versus yung earnings mo 10, 20 years from now, masyado po magiging malayo po yan. Masyado po magiging pabor po sa inyo. Maliwanag po ba, no? Number 2, ito medyo mahaba pa explanation po nito. Short-term scarcity pricing power. Ibig sabihin, may pricing power ka pero hindi long-term, hindi pang matagalan. Short-term ka lang magkakaroon ng pricing power. Bakit? Kasi nagkaroon ng scarcity. Kulang ang supply at nagkaroon ka ng pricing power. At madalas po nangyayari po ito sa cyclical industry. Ibig sabihin, kapag ang isang industry na cyclical, no, nagkaroon ng boom period, no? Ibig sabihin, ang laki-laki ang dami ng demand, no? So ibig sabihin, ang daming kumpanya ang nagbubukas at sumasama doon sa industry yan at nagpo-produce ng produkto po niyan, no? Ayan. Ang problema lang po, no, pag marami na pong pumasok na company sa isang industry, no, at dumami yung supply, dumami yung production, no, masusundan yan minsan, no, na yung demand, yung mga gusto bumili, humihina. Dahan-dahang nawawala. So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng tinatawag na supply glut. Mas marami yung goods versus yung demand. So, ang presyo po sa market, no, ay bumabagsak, no? Ayan, bumabagsak ang demand. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng race to the bottom, nagbababaan ng presyo po yung mga kumpanya para lang makasurvive po sila. So, numinipis po ang kita po nila. So, parang ganito po, no? Sa una, mataas yung profits mo, no? Then, as time goes by, pababa ang profits mo kasi nga ang dami ng supply o konti na po yung demand. So, nag-shrink yung profits mo, no? Ayan. As supply and demand dynamics shift towards industry-wide glut, companies see their margins and value shrink, causing the stock price to crash. Nagka-crash po yung stock price, no? Kasi lumiliit yung profit margin ng kumpanya. Kaya lang po, ito po yung susunod na phase po dyan. This is the second phase, no? Pag nagkakaroon na po ng pitpitan ng kamay, no? At marami pong kumpanya talaga nahihirapan, meron pong magiging survivor po dyan. Ibig sabihin, maraming company na mahina ang namamatay, nawawala. At yung iba, nagsasara ng mga factory, ganyan, no? So, nagkakaroon po ng tinatawag na consolidation, supply consolidation. Sometimes, ilang kumpanya na lang ang natitira. Yung mga survivor na lang ang natitira, no? Ayan, yung few resilient survivor. At bakit sila ang natitira? Kasi wala sila masyadong utang. Strong yung balance sheet nila. Meron silang cash reserve para sa taggutom. Kaya nilang mag-survive kahit na mahina ang demand, kahit mababa ang benta. Nagsusurvive sila. So, iilang kumpanya lang ang natitira. No? At sometimes, nagba-merge po yung mga yan. Minsan, ang natitira na lang sa market, 2, 3 player na lang. Dati, 20, 30 na player. Naging 2, 3 company na lang ang natitira. No? Kasi nga, maraming namamatay kapag nag-shrink na po, no, ang lahat ng bagay. At doon po, yung survivor po ng mga ito po yung babantayan po natin. Kasi dumadating yung panahon nang nagkakaroon ng catalyst na magti-trigger ng biglaang pag-angat ng demand, tumataas bigla yung demand dun sa product na yon. So pag tumaas po bigla yung demand, hindi po pwedeng bigla-bigla na lang may kumpanya na magtatayo. No? Kasi kung magtatayo ka ng kumpanya, no? At itatayo mo yung factory mo or maghahanap ka ng minahan or whatever, matagal po yun. It will take years, no? Bago makapag-set up ng bagong company. So, ibig sabihin,
Ang pwede lang mag-supply diyan sa bagong surge na yan, yung iilang survivor. Sila lang ang makakasalo niyan, yung mga survivor. Kasi ready yung factory nila, ready yung capacity nila. At dahil po, kokonti lang po sila, tapos biglaan yung demand. Huwag kayong mag-alala, may example tayo mamaya, makikita po ninyo. Biglaan yung demand, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng pricing power. Pricing power temporarily. At pag nagkaroon sila ng pricing power, sometimes, times 8, times 10 ang nilalaki ng presyo po nila, nag-e-explode po yung earnings ng mga company po na iyan. So para hindi po kayo masyadong mahirapan. So parang ganito po, no? During survival mode, ang late-late lang ng profits mo. Pag nagkaroon ng surge demand, no, sabi mo, ay ayoko. Gusto yung bilhin yung product ko? Ay, ito presyo times 10. O, ganon. Kaya ang laki bigla ng profit. Nagiging exponential ang earnings po nila. At para maintindihan po ninyo, ang example po natin si Semirara. Semirara po, no? Nagkaroon ng lockdown noong 2020, no? So, ibig sabihin, nawalan po ng demand sa coal. Nawalan ng demand sa coal at nagkapitpitan po talaga ng kamay. No? Talagang bagsakan po lahat ng mga coal producers po, no? Kaya lang po, nung nag-open po yung economy, no, nung around 2022 yata to, end of 21, 22, lalo na nagkaroon ng Russia-Ukraine conflict, no? Biglang kailangan ng mga buong mundo, kailangan nila ng energy. So, ang isa talaga sa source niyan is yung coal. So, biglang sumipa po ang coal demand. Kaya lang syempre, kokonti lang ang coal players po na may ready na supply. So may supply lag, no? Hindi walang masyadong inventory, no? At kokonti lang may inventory. Ayun. Doon pumasok ang Semirara. Naging exponential ang kanilang margin, no? Ayan, kasi from $50, no, per ton ng coal, naging 400 eh. O isipin mo 'yon times 8 ang presyo po nila. Ayun, so lumipad po talaga. Ayan, at naging cash cow po si Semirara. Kaya po ang presyo po niya from 9 pesos naging 40 pesos around that value. Kaya po talagang lumipad, naging multi-bagger si Semirara. At kung titignan po ninyo, ayan, no, nung pandemic, magkano lang yan? 9 lang. Tapos, 2022, ayun na, lumipad po siya. Kasi nagkaroon siya ng temporary pricing power. No? Another example, RAM. RAM, yung memory ng computer, no? Ayan. So yung demand, no, syempre nung pandemic, nung after pandemic medyo humina, no? So ibig sabihin, wala kayo napansin, di ba? Ang mumura lang sa mga mahihilig sa computer diyan, ang mumura lang ng RAM, ng mga disk, yung storage ng computer, talagang nagbagsakan ang presyo around 2022, no? Kaya lang po, so nung time po na yan, konti na lang po talaga yung mga manufacturer ng memory. Kung hindi ako nagkakamali, si Micron, si Samsung, tsaka si Hynix, no, SK Hynix. So sila na lang ang gumagawa po niyan. Nagkaroon ng consolidation, di ba? Nagkaroon ng AI explosion. Biglang nagkaroon ng catalyst. Sabi ng mga AI companies, kailangan namin ng maraming RAM. Ayun. So, hindi makapasok bigla ang mga bagong company diyan. It will take them years bago sila makapag-produce ng RAM, lalo na yung high bandwidth memory, hindi nila kaya. Itong sila SK Hynix at sila Samsung, ready sila, meron silang capacity for that. At ready yung mga factory nila kasi survivor sila eh. Ayun. So ano nangyari? Binenta nila yung RAM nila. Sa market, sa ating mga public market, naging ilan? Times 4 yung presyo. Dito sa AI, times 10, times 20 ang presyo na ibinigay nila. So ibig sabihin, tumaas bigla ang kita nitong nila SK Hynix, nila Samsung at talagang lumipad po ang kanilang kita at makikita po ninyo, no? Magkano? Times 10 po yata ito. Nag-times 10 po yata itong si SK Hynix. Yung kanyang value sa stock market, no? Kung ikukumpara natin nung bumagsak sila ng 2022 hanggang ngayon na 2026, no? So pinapakita ko po sa inyo yung mga example para malaman po ninyo na nag-work talaga yung ganitong strategy. Of course, this is hindsight po, no? Ayan. So observe, so ang key po dito, you observe cycles, no? At dapat ina-identify ninyo sino yung mga malalakas na survivor. Sino yung nagko-consolidate ng power at supply. At sino yung malakas yung balance sheet, no? During a glut, no? And then,
aabangan mo kung mayroon ng paparating na biglang sudden demand. Doon ka nasasakay sa mga yan kasi magkakaroon ng tinatawag na supply lag at mag-explode ang margins ng mga company po na ito. Maliwanag po ba? Ayan, no? So number 3 strategy na po tayo, no? Upselling. Upselling. Dadagdagan mo yung binebenta mo to the same customer. This is a hidden value catalyst. Kasi sometimes, no, on paper, pag tinignan natin yung isang kumpanya, parang normally valued sila. No? Parang tama lang, PE20, PE25, okay lang naman, okay lang, nothing special. No? Kaya lang po, sometimes may mga kumpanya po, no, na yung current stage po, no, sa buhay ng company nila, nandun pa lang sila sa pag-capture ng market share. No? Nandun pa lang kasi sila sa part na, gusto ko lang makuha yung market share. Wala pa sila doon sa stage na tinatawag na upsell explosion. Ibig sabihin, once na na-capture na nila yung market nila, without adding additional customer, magbebenta sila ng ibang produkto to the same customer. Kaya magkakaroon ng layers and layers and layers and layers of income. At sasabog po talaga. Biglang lilipad ang kanilang earnings at lilipad din ang kanilang stock price. Maliwanag po ba? Yun yung hidden value catalyst na sinasabi ko. Para mas maintindihan po ninyo, babalik ulit tayo sa Apple. Pag sinabi kasing Apple, hindi lang iisa kasi yung technique na ginamit nito eh. Itong Apple, marami talaga silang ginawa sa kanilang negosyo po, no? Na nagsama-sama na po, kaya maganda yung naging resulta ng Apple, no? Kasi nung initially, di ba, more on hardware sales si Apple, no? Benta ng iPhone, benta ng MacBook, benta ng iPad, ganyan, no? Ngayon, since very very loyal naman ang customers nila, nag-upsell ngayon tuloy sila, no? Sa existing customers nila, ayun, binentahan ng cloud, no? Cloud services, no? Nagkaroon ng extra income sa App Store, nagkaroon ng Apple Music, nagkaroon ng Apple Pay. Actually, alam ko mas malaki yata dito yung cloud talaga, no? Mas marami silang binebenta sa cloud. So layers and layers and layers of income to the same customer base. So as service keeps adding on, yung margin nagmumultiply at nagmultiply yung value ng company. At katulad ng pinakita kong graph sa inyo kanina, ayan, lumipad nga po si Apple on multiple reasons po, no? Ayan, example lang naman po ito. Another example si Microsoft, di ba? Wala kayong napansin, di ba? Ang gumagamit ng desktop at laptop, pakonti na ng pakonti. Actually, every year, pakonti ng pakonti ang gumagamit ng desktop and laptop, no? Kasi nga, ang mga tao nagta-transition na sa phone, di ba? Ayun. Kaya lang, kung ano man yung kokonti na customer na meron sila, ayan, binigyan nila ng mga cloud services at mga subscription services, nag-multiply. Kaya lumipad pa rin ang value ni Microsoft. Of course, sinimplify ko lang to, hindi ko na sinabi, no, na nagkaroon sila ng data centers, mga gano'n, no? Pero on consumer, no, napalaki naman po nila ito, no? At kaya lumipad din po ang presyo ni Microsoft, no, the past few years, no? Laki ng explosion ng value po niya, no? Kasi nung nag-transition na sila, upsell na po sila ng upsell po, no, ng kanilang mga services. Yan. So sana na-appreciate niyo so far ang ating discussion, no? So watch out for companies na nagsisecure pa lang sila ng market share, no? At may nag-aabang na mas mataas na margin, no? Kasi gusto nila mag-offer ng more services, no? Yun. So this ecosystem, nagle-layer sila, no? Nagmumultiply silang value kasi dagdag lang sila ng dagdag ng services. As a side note, no, makita niyo itong Shopee. Actually, kung titignan niyo, mahina lang ang kita ni Shopee. Isipin mo, bibili ka ng 100 pesos na product, free shipping pa. Napansin niyo yun? Pero wala kayo napansin, promote sila ng pay later. Kasi nagta-transition na sila into financial services, no? Nag-upsell sila. Nag-upsell sila ng financial services, no? And later on, baka may iba pang i-introduce itong si Shopee, no? Para mas dumami ang kita nila, no? Ngayon, kasi si Shopee, no, na nandito pa lang sila sa pag-grab ng market share. Pero later on, mag-o-offer sila ng more and more financial services para dumami ang kita po nila. Example lang naman po yun. No? Number 4, ito mas madugo i-explain. No? The CAPEX harvest transition. Maybe first time nyo lang maririnig ito or maaaring alam nyo na before, pero i-discuss natin. So, CAPEX, magka-CAPEX muna and then later, i-harvest mo
yung resulta ng CapEx, no? Some companies po kasi, no, may mga companies po talaga kasi na initial stages of the life of the company, dumadaan po sila doon sa tinatawag na aggressive building. Aggressive sila na build ng build ng build, no? At kailangan ng malaking-malaking capital. Gastos sila ng gastos pagkalaki-laki. And then later on, i-de-escalate nila, bababa. Later on kasi biglang taas ng expenses nila, build sila ng build. And then later on, ang plano naman talaga nila yon, pag nag-mature na sila, ibabagsak na po nila unti-unti ang kanilang expenses, no? So i-explain ko po sa inyo, no? So mga company ganito, initially nagkakaroon sila ng cash burn stage, the heavy lift. Kasi nakikipag-unahan sila sa competitor. So gusto nila mauna po sila, no, sa market. So kailangan nilang gumastos ng gumastos. Halimbawa, solar. Kailangan nilang mag-build ng maraming solar farm. So initially, ang gagawin nila, uutang sila ng uutang para magawa nila ito. Uutang sa bangko, mag-i-issue ng bonds, mag-i-issue ng preferred shares, mag-i-issue ng SRO. So magkakaroon ng maraming utang at maraming dilution. At dito sa stage po na to, bumabagsak po ang stock price po ng mga ganitong company. Kasi since nagbo-burn sila ng maraming pera for the future, syempre hindi naman sigurado, hindi naman natin alam kung talagang magpe-pay off ito, kung mag-work ba yung negosyo nila, kung talagang in the future magsusurvive sila at magta-thrive sila, no? So for the meantime, bumabagsak ang presyo po ng ganitong mga company habang gastos sila ng gastos. Grabe yung gastos po nila, no? Ayan. So, nagkakaroon po kasi high capex. So, iniisip ng mga tao baka black hole ito. So, yung presyo po niya ay bumabagsak, no? So, parang ganito. Yung capex niya pataas ng pataas. So, susundan siya ng pagkarami-raming debt, no? So, pataas ng pataas din ang utang po niya. So, nakakalula for an investor na ang dami-daming utang, ang dami-daming dilution kasi pataas ng pataas ang capex po niya. Kaya lang, kapag na-survive naman niya po ito, dumadating siya sa stage na pa-mature na po yung company. Kasi hindi na siya nakikipag-unahan, nakuha na niya yung market share na gusto niya, nandun niya yung foot niya on the door. So, dumadating po yung time na nagde-de-escalate na po sa capex sa isang company. Hinihinaan na niya at unti-unti na niya binabawasan niyang kanyang capital expenditure kasi hindi na kailangan, no? So, dahil hindi na niya kailangan, humihinto na rin siyang mangutang. At dito, nagkakaroon ng shift, no? Nagkakaroon ng shift yung company na hindi na tayo more on spending. We are more going towards the stage of efficiency. Efficiency, hindi na tayo cash burn, magiging efficient company na po tayo. At doon na nagkakaroon na unti-unti na siya magta-transition into the harvest stage at dito nagkakaroon ng value explosion, no? Kasi nagkakaroon ng double value driver po ito. So, una, dahil nagmamature na yung company, yung operating cash flow po niya, yung pumapasok na pera po, no, ay pataas ng pataas. Tapos yung capital expenditure mo, yung paggastos mo, no, on building new stuff, new buildings, or paggastos mo for doon, bumababa. So, every year na dumadaan, lumalaki ang gap ng operating cash flow at saka ng capital expenditure mo. So, anong nangyayari po? Yung free cash flow, for the moment na nag-transition na po sila dito sa harvest portion, harvest stage, every year, palaki ng palaki yung free cash flow po niya. Nag-explode yung free cash flow. At ito na po yung magandang stage na papasok po ang isang investor. Kasi ito na po, pag palaki na po ng palaki ang free cash flow, pataas na po ng pataas ang value ng company. Kasi ito na po yung stage na nag-uumpisa na po siya magbawas ng utang, nagbabayad na siya ng utang. At ito na po yung time na nagbibigay na siya ng dividends. At ito na po yung time na nagkakaroon siya ng share buyback. So nagkakaroon po ng maraming reason para maging desirable siya, no? At nakikita ng mga tao na tumataas ang value ng company. Kaya nagkakaroon ng re-rating, no? O nagkakaroon ng correction at dito na po lumilipad pataas ang presyo ng stock na ganyan. So parang ganito, no? Umpisa, yung operating cash flow mo tsaka yung capex, no? Nagkakaroon ka na ng sobrang pera. So yung nagkakaroon ka ng konting free cash flow.
The following year, tataas pa yung operating cash flow mo, bababa yung capex mo, mas malaki yung free cash flow mo. Okay? And then a year after that, ang laki na ng operating cash flow mo, halos wala ka ng capex. So palaki, pa-expand yung free cash flow mo. So nag-e-expand, nag-multiply ang value ng company. Nandiyan pa kayo, buhay pa kayo. Naiintindihan nyo ba yung pinag-uusapan natin? So para mas maintindihan mo ninyo, ito po, pag-usapan mo natin si Netflix, no? So initially, no, sunog ng sunog si Netflix ng pera. Kung hindi ako nagkakamali, 17, 20 billion every year. Gastos ng pera si Netflix, no? Paggawa sila ng paggawa ng bagong show. Ayan, ha? So, utang dito, loan doon, bonds dito, ganyan, no? At maraming, so yun, no? So, masalimot. Ang hirap eh. Nagbibuild siya ng maraming library of shows. So, the market punished the stock, no? At the same time, nagkaroon siya ng maraming competition, no? Disney, HBO, ganyan, no? Kaya lang, lately, nagkaroon ng signal ng management na, okay, tapos na tayo sa building phase, babawasan na natin yung gasto natin sa original content, no? From 17 billion, I think today, nasa 4 billion na lang siya, no? Unti-unti na nilang ibinababa yung kanilang pag-spend kasi malaki na yung library nila eh. So, ibig sabihin, unti-unti na lang yung dinadagdag nila. Okay? Maliwanag po ba? So, from 17 billion, naging 4 billion na lang ang kanilang every year na capex on new shows, no? Pero yung ano nila, yung operating cash flow nila, palaki ng palaki. Ayun, no? Kasi capture ng more markets, so tumataas yung operating cash flow nila. At marami sila mga kung ano-anong ginagawa na publicity para dumami at maka-harvest po talaga sila. So yung nagwa-widen yung gap ng operating cash flow versus yung capex nila. So nagkaroon ng free cash flow explosion. Tumaas ang kanilang free cash flow. Kaya lately gumanda at lumipad po ang presyo ng Netflix sa stock market. Kung makikita po ninyo yung graph, ayan po, no? Nung around 2020, ayan, medyo humina sila ng konti. Kasi yun talaga eh, nagkapit-pitan ng kamay, mataas ang competition, gastos sa show, ayan. And then lately, ayan na po, no? Binabaan na po nila ang kanilang gastos sa capex at ayun, lumaki ang kanilang free cash flow, nasa harvest stage na po siya. At lumipad na po, if I'm not mistaken, 5x po ito or 400 profits po ito, no? From the bottom in 2022, kung hindi po ako nagkakamali. Ayun, no? So sana appreciate po ninyo yung mga ganitong mga attributes sa mga multi-bagger stocks. No? So when a company stock crashes due to an aggressive capex, doon naobserbahan na po ninyo ito. No? O, dito na po ninyo i-watch this po ito at aantayin ninyo maging stable yung company at makita ninyo na okay naman yung ano nila, okay naman yung business model. Sa tingin, kung kailangan mo tingnan kung mag-work talaga at nagiging strong yung business model nila. At papasok na ba sila sa stage na mag-de-escalate na sila ng kanilang expenses? Kasi dito na po ma-unlock ang value ng stock na to kasi na-punish na siya ng market before. Talagang iniwan na siya ng mga investor, bumagsak ang presyo po niya. So nagkakaroon ka ngayon ng opportunity, no, na kapag pa-turn around na siya, no, from high capex, no, to free cash flow na, ayun na, pasok ka na po, no. So, yon. So in summary, ito po yung mga pinag-usapan natin na 4 strategies: pricing power, short-term scarcity, pricing power, upselling, and capex harvest transition. Ultimately, all investing is value investing. No? We capture opportunities by recognizing these specific patterns. And I hope na yung example sa binigay ko bring significant value to you all, no, sa aking mga viewers. So while these patterns, no, na sinshare ko po sa inyo, madaling pag-usapan kasi tapos na hindsight, no. Pero yung pag-identify sa kanya at present time and in the future, actually mahirap po talaga yan. It's very, very challenging, pero I hope, no, with the tools na napag-usapan natin today, sana may makita kayo, no, na multi-bagger stocks at mabilin po ninyo in the future, no. So we learn these samples so we can apply them when the future is still uncertain. Hanggang doon lang po ang ating kwentuhan, no. So hindi po ako professional, no. Disclaimer lang po, no. Please do your own research, no, and trade at your own risk. So subscribe and keep on learning. Enjoy the journey. As always, to God be the glory. God bless. Bye-bye.